'di ba yung excise tax, ano yan, fixed per liter yan. Yung VAT, Mm, percentage ng total price. Hindi ba correct. pag tumataas yung presyo ng langis, mas lalaki yung nakukolektang VAT ng gobyerno? So, in return, kung VAT ang isususpend natin o aalisin natin, edi mas malaki ang bawas para sa mga consumers. Hindi po ba dapat ganun? Hindi, actually meron ng mga estimates yung Department of Finance dito. Kapag katanggalin natin yung excise tax, for example, ang makakaltas sa revenues ng gobyerno ay nasa mahigit 121 billion pesos. Samantalang sa VAT, kapag katanggalin mo yung VAT ay uh, uh, 15 15 billion Okay. pesos lang. So, Oo, mas yun yung malaki pa rin pinaghuhugot for ko kanina. Mas excise. malaki talaga yung excise Oo, tax. na sinasabi nga nila baka umabot daw ng 300 billion pesos ang maging lugi nitong gobyerno pag natuluyan. Last na lang po, pwera na lang kung may tanong pa si Mase dito. Ang dami ring nagpapalutang na tax the rich, wealth tax. Anong Mm. take mo dito? Posible ba yan dito sa Pilipinas na instead of suspension ng fuel excise tax, oil deregulation law, VAT alisin, let's just wealth the tax. Tax the wealth. Oh yeah, Tax the wealth, I'm exactly. sorry. Tax the wealth. Yes. Yes. So ito yung proposal nila Ma'am Winnie Monson, nila Sunny Yes. Africa, etc. Mhm. So maganda siyang pakinggan, pero hindi siya masyadong feasible sa ngayon. Dahil tandaan natin, ito ay dapat lumabas sa forma ng isang batas. Again, kung pangmadali ang solusyon, talaga bang maasahan natin yung Kongreso na magpasa sa mga susunod na linggo ng isang batas na maaring sila ay tamaan din? Dahil marami ding mga bilyonaryong mga legislator halimbawa. And I mean, in an ideal world, maganda sana yung ganong klaseng wealth tax. Pero bilang pangmadali ang solusyon dito sa crisis natin na kinaharap natin ngayon, I doubt very much na makakapasa ng Hindi batas lulusot. uh, na lulusot. So Tandaan kumbaga, natin so si Pangulong professor, Marcos mismo, pero meron pa siyang professor, utang. kunwari lulusot, will this be good for our economy, for the country? Kunwari iniisip talaga ng mga mambabatas tayo at hindi nila iniisip ang sarili nila na mayayaman din naman sila. Posible ba 'yon? Okay ba sana 'yon? Yung tax the wealth na 'yan na pinag-uusapan? Yes, again, okay siya pakinggan, pero we have to to the reality of how it will be collected. Kasi Oh. kung ikaw ay billionaire, put yourself in the shoes of a billionaire, Uh-huh. tapos makita mo, oy, may wealth tax na, anong Oo. gagawin mo? Oo. Ilalagay mo yung wealth mo sa mga ibang Tatago. bansa, no, sa Oo. mga tax haven, or mag-hire ka ng mga bunch of lawyers and accountants para itago yung karamihan ng wealth mo. And then Mm. yung gobyerno mo, at the same time, ay uh, walang ganung capacity para they're always one step behind dito sa mga bilyonaryo and even yung mga politicians na magtatago din ng kanilang yaman. So, in other words, yung revenue na makukuha doon sa wealth tax is going to be a lot less compared doon sa ideal kung hindi itatago ng mga taong ito yung kanilang yaman. So, I mean, merong mga administrative costs and administrative realities na dapat din natin kaharapin. Even if mapasa tong batas na to, kaya ba ng gobyerno sa totoo lang na kunin yung ganong klaseng revenue? Again, in an ideal world, oo, sige, maganda tong policy na to. Pero again, yung reality, yung capacity ng gobyerno to it efficiently and effectively, yun yung in question. Also, meron na bang naging successful na wealth tax kahit sa ibang bansa? Kasi ito yung pinupoint, I think, ni Mr. Ramon ang last week na parang kahit yung iba na nag-impose ng wealth tax, eventually, nagkaroon din siya ng mga political issues. Yes, exactly. Oo. I think you will see examples of this in some richer countries kung saan egalitarian na talaga ang kanilang pananaw sa buhay, kung saan pantay-pantay talaga. In other words, ang laki ng mga tax, progressive talaga yung mga taxes. I think in Switzerland, for example, meron silang magandang wealth tax sa mga Scandinavian countries. Pero in an emerging economy such as ours, kung saan yung batas ay hindi nga napapatupad kahit si Pangulong Marcos may utang pa na 203 billion pesos
na unpaid estate tax liability. At yung mga kurakot na nakuha ng mga tao sa flood control scandal, nagkalimutan na nga eh. So kung doon pa lang sa ganong klaseng ehemplo ay hindi natin makuha yung pera, what more dito sa wealth tax? Kung saan meron na sana tayong mga existing institutions, laws to go after the corrupt. Kung saan makakakuha tayo ng bilyong-bilyon. I guess yun yung problema, weak rule of law. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.